Hello everyone! Salamat po sa magandang umagang ito. Salamat sa Diyos at napakaganda po ng ating umaga. Amen. So, ngayon nasa Matthew chapter 7 po tayo. So, pakikuha na po ng inyong mga Bible at sa mga continuous po nagbabasa. Talagang purihin ang Diyos. Ngayon po ang napakahalagang talagang masuyod po ninyo kasi kay start lang natin uli, kababalik na natin uli sa aklat ng Mateo. So nasa chapter 7 tayo ngayon. Yung mga hindi po nakapagsimula, ito po yung chance ninyo na makapagsimula na magbasa everyday. Diretso tayo. So ngayon daily isang chapter. At na yung sa Old Testament po nasa Kawikaan. So ngayon dito sa chapter 7 ng Matthew. So bukas chapter 8 yung gusto pong talagang lalong maintindihan or lalong maunawaan pa ang patungkol sa kabutihan ng Diyos, ang kalooban niya sa atin, yung pagmamahal niya po sa atin. Magsimula po kayo ngayon na magbasa everyday, chapter by chapter. So ngayon nasa chapter 7 tayo at ito po ang ating pakikinggan mula sa salita ng Diyos. Amen. So before that, let's pray po muna. Hallelujah, dakilang amang Diyos makapangyarihan sa lahat. Father God, you know that we are so excited, O Diyos, sa ganitong oras na lagi kang may pinapaabot sa amin ng mensahe. Kaya salamat po, idinudulog po namin ang aming mga sarili, ang aming puso, ang aming isip at buong pagkatao namin, O Diyos. Maghari ka po sa amin at sa pamamagitan ng salita mong ito, O Diyos, lalo niyo pong kaming turuan kung paano sumunod sa iyo, makasunod sa iyo at kung paano namin, Lord, panampalataya ang salitang ito at magbigay ito lalo ng kapurihan sa iyong pangalan. Pinupuri ka namin aming Ama, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kadakilaan mo sa amin at ang dalangin namin ito at pasasalamat sa iyo ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, alam nyo po, I'm so excited talaga dahil next Sunday, actual face-to-face tayo na magkikita-kita. So, mag-invite po kayo dyan sa Nueva Ecija. Alam nyo pang schedule nyo dyan. And then sa Maynila, sa Labo, Bicol, sa amin po. So mag-imbita mga taga-Paco, imbitahin nyo po ang inyong mga kakilala. So anyway, so balik tayo dito sa Word of God. I'm so excited talaga. So anyway, so dito po chapter 7 ng Mateo. So kung maalala ninyo kahapon sa chapter 6, lahat yun ay mga katuruan. Maraming mga katuruan. Ito yung mga tinuturuan talaga tayo po ng ating Diyos Ama kung papaano ang tamang pamumuhay. At salamat po, ini-improve niya po ang ating buhay. Every day, tinuturuan tayo kung papaano makasunod sa kanyang kalooban, papaano tayo makalayo sa mga kasalanan, papaano tayo tuluyang maging kalugod-lugod bilang anak ng Diyos. So ito po, so ngayon dito tayo sa chapter 7. Ang tungkol naman po ito sa paghatol sa kapwa, So naandyan na kayo, amen? So kunin nyo po chapter 7. So verse 1, sabi dito, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ibig sabihin hatol kasi, kumbaga hinusgahan yan. Pong doon, husga. Husga, tinatawag po dito. Ang bilin po sa atin dito, huwag daw tayong humatol sa iba upang huwag naman tayong hatulan ng Diyos. Amen? So, ang sunod, verse 3, bakit pinapansin ang puwing sa iba, sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trusong nasa iyong mata? Paanong mamasasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong truso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trusong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maalis ang puwing ng iyong mata. So ito po yung tinutukoy na very familiar po ito sa atin, yung bang tinutukoy dito, alisin mo muna ang muta mo bago ka magpunan ng iba. So ito po ang pagtuturo dito sa atin.
Kaya nga kailangan po tayo tinuturuan, di ba, na ini-improve tayo ng Word of God. Urong-urong po ako dito kasi ang sinag ng araw. So, tinuturuan tayo po ng Word of God na talagang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos para hindi tayo mapulaan. Ibig sabihin, yung ginagawa natin everyday sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, unti-unti na-improve tayo. Naiintindihan natin kung ano ang kalooban ng Ama. 'Di ba napapansin po natin maraming mga pinalaya sa atin sa kasalanan. Ang salitang ito po. Nai-improve tayo dahil sa bawat tinuturo sa atin dito, nakokorek po tayo. So itong ibig sabihin dito, kaya nga ayusin muna natin ang ating sarili bago tayo makapagtuwid ng iba. Kaya ito ang ginagawa natin. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagpapaturo tayo sa Panginoon, at sa tulong ng kanyang nabanal na Espiritu ng Diyos, natuturuan tayong lumakad ng may kabanalan ayon sa kanyang kalooban. And then, kapag nagawa na po natin ito, di ba? Pag nagagawa na natin yung mga turo sa atin ng Panginoon, yun na yung time na nakapag-aakay tayo ng kapwa. Kasi doon natin nakikita na maging tayo man din ay kinahabagan ng Diyos, tayo man din ay makasalanan dati, tayo man din mga gumagawa ng mga bagay na hindi maganda sa panahon ng Diyos. Pero dahil sa tulong ng Diyos, dahil ito sa kanyang salita, nabago po ang ating buhay. So at nang nabago po ang ating buhay, doon na tayo nakakapag-advise sa ating kapwa, sa ating kapatid, sa ating kakilala, dahil kumbaga napagdaanan na natin yun, kumbaga na-overcome na natin yun. Kaya meron tayong lakas ng loob na mag-akay. Kaya tungkol dito sa bagay nito, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Ibig sabihin, huwag mong husgahan na yung tao na ikaw din naman gumagawa ng bagay na iyon. So kaya pinapaunawa sa atin dito, tayo muna. Kailangan tayo mga believers, tayo mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, tayo ang unang mabago upang kumbaga makapag-akay tayo. Amen? So ito po, verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Anong ibig sabihin po nito? Ang pakahulugan nito, yung mga bagay na kahit anong magandang bagay na ginagawa mo sa iyong kapwa, sa taong hindi nakakaunawa, di ba, ng katotohanan o ng kabutihan, walang kwenta po ang ginagawa ninyong mabuti. Amen? So, kahit katulad ito, kaya sabi doon, huwag mong ibigay sa aso o sa mga ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Ibig sabihin po yan, malinaw na kahit anong gawin ninyo sa taong hindi nauunawaan, yun nga pong sinabi ko kanina, walang kabuluhan ang inyong ginagawa sa mga taong hindi nagpapahalaga ng mga bagay na mahalaga. Okay? So kaya nga sabi dito, huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong perla, sapagkat yuyurakan lamang nila. Kahit pagkaano yun ginagawa mong mahalaga, sa iyong kapwa, kung hindi nila nauunawaan ang totoong kahalagaan noon, babaliwalain lang nila iyon at walang kwenta yung ibinibigay mong mahalagang bagay. Yuyurakan lang nila yun. Hindi nila yun ibig sabihin, hindi papahalagahan. Okay? So ito po, verse 7, humingi, humanap, kumatok. Sabi dito po, humingi kayo at bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba kayo ng bato ng inyong anak? Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya.
gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga isinulat na mga propeta. So dito po, may banda dito, malinaw na anuman ang kailangan natin, hingiin natin sa Ama. Mabuti po ang ating Diyos. Laging ulit-ulit ito sa bawat chapter na ating binabasa. Mabuti ang Diyos, lahat ng mga mabubuting bagay ginawa niya ito para sa ating mga anak niya. Pero kailangan tayong matutong maghanap. Maghanap meaning what? Malinaw, sino mang naghahanap sa Diyos ng buong puso, siya po ay masusumpungan. Kailangan yung paghahanap talaga natin, ibig sabihin maranasan, yung gustong-gusto nating maranasan ang Diyos. Kailangan tayong talagang pagsumikapan, At ang Diyos ay magpapakilala sa atin ng lubos. Kasi anong pang sabi dito? Humingi ka, Lord, give me wisdom. Humingi ka. Hindi ko po maunawaan masyado ang salita mong ito na medyo malabo pag ako po'y nagbabasa. Wala akong karunungan patungkol sa bagay nito. Humingi ka sa Diyos. Napakalinaw. Humingi ka, anuman ang kakulangan mo, kulang ka man sa pananampalataya, kulang man ang iyong karunungan, humingi ka sa Diyos. Malinaw po ito. Bibigyan, kaya nga sinabi dito, ang naghahanap, makakasumpong, ang humihingi ay bibigyan, ang kumakatok ay pagbubuksan. So anything na mabubuting bagay, ipinagkakaloob po sa atin ng ating Diyos. Amen? Napakalinaw po ito. Kaya nga halimbawa dito, kung ang inyong mga magulang dito sa lupa na masasama, kapag kayo'y humingi ay kayo pinagbibigyan, how much more ang Diyos na ating Ama na hindi ibigay ang mga bagay na ating hinihingi. Pero dapat matuto tayong maghanap. Hanapin natin ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At habang hinahanap natin siya ng taimtim, Lord, I want to know you more. Yung attitude na ganun, gusto kita, Panginoong, makilalang tunay. Yung talagang dibdiban na mula sa iyong kaibuturan na gustong-gusto mong maranasan at lalo pang malaman ang kalooban ng Diyos, nagpapakilala naman po ang Diyos sa atin. Amen? At sa verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So, ito po very popular, very ito, alam na alam ito ng tao. Kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iyong kapwa. Ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa, ang gustong gawin ng kapwa mo sa iyo, gawin mo sa kanya. So ito po, dahil ang Diyos na nakakakita po sa atin, habang sinusunod natin itong command na to po ng Lord, ang Diyos po ang nagpapatupad nito sa atin. Siya ang nagpapangyari ng bagay na ito. Kaya tinuturuan tayo na sundin natin ang kanyang command. At kapag nakita ng Diyos na ginagawa po natin ito, yun na nga, napapangyari ng Diyos ito sa atin. So, gawin daw natin sa ating kapwa ang nais nilang gawin sa atin. Vice versa. Dito po natuturuan tayo, ito ang meaning ng pag-ibig. Ano po pag-ibig? Bumabalik lang. Yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din nila sa iyo. That's the love. Kaya tinuturuan tayo dito ng Panginoon sa lahat ng bagay, ng aspeto po ng ating buhay. Kung paano tayo talaga mapasunod, ma-perfect. Ibig sabihin, sabi ng Ama, banal ang ating Diyos Ama, kaya dapat tayong magpakabanal. So ito po, nakakasunod tayo ang bagay na ito sa bawat pagbasa natin, and then sinasabuhay natin sa tulong ng banal na Espiritu, tinutulungan tayo ng bagay na ito. Next, chapter 13, ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo doon. Tingnan niyo po ngayon dito sa verse 13 and 14 na to, i-analyze po natin. Dito sa mundo, kapag ang tao yayain mo sa pag-aaral sa salita ng Diyos, katulad ng ginagawa po natin ngayon, kapag yayain mo ang tao, punta tayo sa simbahan, magsimba, or makinig tayo, or mag-join tayo sa Bible study, kakaunti po ang sasama. Kakaunti ang may interest na makinig sa bagay na ito.
Pagpatungkol sa Panginoon at patungkol sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ang tao po ay pahirapan kang mag-akay. Kasi pinapalagay nila ito ay boring. Pero kapag ang ikaw ay magyaya ng mga partihan, puntahan doon sa anumang mga kasiyahan, o lalo na kung may mga libre, may mga painuman, may mga kung ano-anong mga naku po, kahit kapitbahay niyan ay dadalhin. So ito po ang tinutukoy dito. Kaya tinuturoan tayo, makipot ang pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ayaw ng taong sinasaway sila ng Word of God. Kaya ayaw nilang nagba-Bible study. Ayaw nilang nag-join sa mga ganito, magpunta sa simbahan. Ayaw nila kasi puro ito mga pagtutuwid sa tao. Binabago ng salita ng Diyos ang tao. Ngayon ang tao, dahil matigas ang ulo, gustong magawa yung kalayawan. Maraming nagsasabi, wag mo akong pakialaman, buhay ko ito, 'di ba? This is my life. Bahala kayo dyan, dito naman kami dahil nagsasayahan, nag-i-enjoy, yun yung tinatawag na walang habas na pagsasaya. Ngayon tatawagin mo ako sa Bible study, hindi ako sasama kasi boring. Ganun po ang kadalasan, ang kaisipan at mentalidad ng karamihan. Kaya nakita niyo po, marami ang mga hindi na ito pumapansin. Katotohanan, dahil ito ang sinasabi ng Diyos, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Marami po ang mga taong ayaw sa makipot. Ayaw nilang may mga bagay na sinusupil ang Diyos sa kanilang buhay, sa pag-uugali, sa pananalita, sa bisyo, o anumang bagay makamundong pamumuhay. Ayaw nila yun, kaya dahil alam nila ang salita ng Diyos ay patungkol sa kabanalan. Ayaw nila ng ganito. At ito po ang sinasabi dito. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, ngunit at ito ang dinaraanan ng marami, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kita niyo po, kaya salamat po sa Diyos sa buhay ninyo na naandyan kayo, na nakikinig ng salita ng Diyos, dahil hindi lahat ng tao ay gustong makinig ng Word of God. Mas gusto nilang may kalayaan na gawin kung ano ang gusto nilang gawin, na walang pumipigil. Amen? So, verse 15, sa gawa makikilala. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ayan, maraming nagpapanggap na Kristiyano pero binababalaan po tayo. Maraming nagpapanggap na Kristiyano, nagpapaawa kung ano-anong ginagawa para lang ito ay masilo o makakuha ng pabor sa tao. Pero ito po, lumalapit sila sa inyo parang tupa. Sabi dito, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Amen? So ito po, makikilala ninyo sila sa kanilang gawa. Kaya po hindi maitatago ang totoong binago ng Diyos, ang totoo talagang sinasamahan ng Diyos. Makikita po natin ito sa kanilang mga gawa. Hindi maitatago, may lalabas at may lalabas na talagang masama sa taong yan. Ano po? So, although sabi ko nga po, lahat tayo galing sa kasalanan. Wala ditong hindi nagkasala. Pero, ang kaiba nung sinuyod natin at pinapangkinggan ng salita ng Diyos, nababago at nababago po ang ating buhay. Kaya yung makikita natin ditong pinapaunawa sa mga huwad, na guro o mga propeta, makikilala daw po ito sa kanilang mga gawa. Ano? Kaya sabi nito, mapipitas ba
ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So pinapakita po ito sa gawa makikilala. Ano? Kapag mabuti ang tao, mabuti ang mga bunga, makikita niyo po mga gawa niya. Kapag masama kasi malino, kapag masama ang laman ng puso, masama ang lalabas sa kanya. Kung ano ang laman ng puso, ang iyong kanyang ginagawa. Kaya sabi dito, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Ito po yun, pinapaunawa dito. Ang taong masama ay itatapon sa impyerno. Ito po ang pakahulugan nito. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, yun po, kailangan talaga ang maging matalino tayo tulad ng salita ng Diyos na ito po, tinuturuan tayo na magkaroon ng karunungan, na ma-identify natin ang galing sa Diyos at ang galing sa kaaway. So, at paano tayo magkakaroon ng ganong wisdom, discernment? Ito ay sa patuloy nating pagbabasa dahil tinuturuan tayo dito, binibigyan tayo ng karunungan. Amen? Yung ano po, so dito sa 21, hindi ko kayo kilala. 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So dito sa puntong ito po, dito tayo lalong nabuksan na hindi porke nasa simbahan ka lagi or ikaw ay ano pa ba, member ka ng choir o martial, ano pa, ikaw ay workers. Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So ngayon, napakahalaga po, di ba? Na sinasabi natin, tulad ng salita ng Diyos, tinuturuan tayong basahin ang aklat na ito. Basahin araw at gabi. Dahil ito ang nagtuturo sa atin ng kanyang kalooban. Paano natin malalaman ng lubos ang kalooban ng Diyos kung hindi natin binabasa ang salita niya? At nakapaloob po sa salitang ito ang makakapasok lamang sa kaharian ng langit, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nakalagay lahat po dito. So ito yung tinuturo sa atin daily. Dahil hindi lahat na tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng Ama nasa langit. At isinaysay ng ating Diyos Ama kung ano ang mga ayaw niya, ano ang mga kinasusuklaman niyang ginagawa ng tao, at ano ang mga dapat iwasan, at tinuturo niya sa atin, ito naman ang kanyang kalooban. So dito po tayo natututo na sumunod sa kalooban. Nabibigyan tayo ng kaunawaan, kalooban pala ito ng Diyos. Dahil dito sinabi, ito ang kalooban niya, gawin nyo ito, gawin nyo iyan, at layuan nyo yan. So yun po ang mga sumusunod lamang sa instruction ng Diyos, ang siyang makakapasok sa buhay na walang hanggan. Biblia po ang nagsasabi nito, kaya tinuturuan tayo dito na talagang manatili sa salita niya at araw-araw natin itong basahin upang nare-remind tayo, dahil dito sa mundo pong ito, malinaw na talagang samut-sari ang kaguluhan, mga temptation, mag-uudyok talaga na magkasala ang tao. Pero dahil sa salita ng Diyos na napakalinaw na itong sinabi dito po sa Corinthians, ang ating tagapagsanggalang ay ang salita ng Diyos. Ito ang ginagamit nating tagapagsanggalang sa nagliliyab na palaso ng kaaway na walang iba ang dyablo, the Word of God. Kaya dito tinuturuan tayo, lagi po namin itong inuulit-ulit.
Gusto mong magtagumpay sa buhay na ito. Gusto mong mapagtagumpayan ang mga kahinaan mo, yung mga kasalanan, lahat ng mga gawa ng sanlibutan na kinasusuklaman mo pero hindi mo magawang iwanan. Papaano siya? Papaano po yan maiiwanan? Ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil habang tinuturuan tayo ng Word of God, nagkakaroon tayong banal na takot at tayo'y nakakasunod sa kanyang kalooban. Dahil alam natin sa bawat pagkakasala ay may kalaki na consequence o kaparusahan. Amen? So, ayan. Kaya sabi dito, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So malinaw dito, laging tinutukoy ng Biblia, layuan nyo ang kasamaan, layuan nyo ang kasalanan, dahil walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na may kasalanan. Tayo po, unawain natin muli, tayo'y makasalanan, diba? Previous life, yung hindi natin kilala ang Panginoon, tayo't samot-sari, ginawa natin ang lahat ng pagsuway, mga bagay na makamundo, bagay na makalaman, lahat na ng kasalanan ginawa natin. Pero nung ipinaunawa sa atin, pinatawad tayo nung pakipag-isa natin kay Kristo. Pinatawad tayo, nilinis ng banal na dugo ang ating buhay, pinatawad. Doon po tayo magsimula na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang bilin sa atin ng Diyos, panatilihin nyo yang damit na binago ko sa inyo, damit na pinalit ko sa inyo, yung puti, pinalinis ko kayo, walang busilak na kaputian, binago ko kayo. Panatilihin nyo ang inyong mga sariling malinis hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. At tulad po ng lagi nating pinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos, pinaunawa sa atin ng salita ng Diyos, dati tayo ay makasalanan, dati tayo may mga kahinaan, lahat ng mga bagay na ginawa ng sanlibutan na kinasusuklaman ng Diyos ginawa natin dahil hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero nung naintindihan natin, nung sinabi na nung makipag-isa tayo sa Kanya, at sino mang nakipag-isa sa Kanya ay bago ng nalang nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na, totoo po. Nung pinanampalatayanan natin ito at binabasa natin ang Kanyang instruction, ang salitang ito sa ating buhay, unti-unting nabago ang ating buhay. At yun yung sinabi ng Panginoon, totoo, na napapabanal tayo hindi sa ating sariling gawa, kundi dahil sa pakikipag-isa natin kay Christ. Siya ang banal, siya ay wala man lamang karumihan. Ngayon tayong makasalanan, nakipag-isa sa Kanya, nilinis niya tayo, kaya tinuturuan tayo ngayon na nakipag-isa tayo na kay Kristo. Dapat tayong magpakabanal, dapat tayong sundin ang Kanyang kalooban at magagawa nating mapagtagumpayan ang mga bagay na masama sa sanlibutan, dahil hindi na tayo hindi na sa pamamagitan ng ating lakas, kundi isa sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, dahil tayo'y nakipag-isa sa Kanya. Amen? So napakalinaw po na we can do all things through Christ. So doon natin naintindihan talagang kung nakipag-isa tayo kay Christ, malinaw na pinapabanal tayo, nagiging banal tayo dahil sa Kanyang kapangyarihan. Siya po ang ating kabanalan na siyang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay at lumayo sa kasalanan. Dahil pinaunawa tayo, iniahon na tayo doon, kaya wag na tayong bumalik, kundi straight tayo going forward. At sa pamagitan ng salitang itong ating binabasa na siyang nagpapabanal sa atin, salamat sa Diyos sa Kanyang kadakilaan. Amen? So, kaya yan, sabi dito, kailangan sundin natin ang kalooban ng Diyos. Verse 24, sa bato o sa buhanginan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito, salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay bahay na ang pundasyon ay sa bato. Pakinggan niyo po ito. Tingnan niyo po ang hawak niyong Bible. Makinig kayo ng husto sa sasabihin kung ito mula sa salita ng Diyos. Sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa. Sabihin, you listen and you do the work. Ibig sabihin, nakikinig tayo ngayon, gawin natin ang ating napapakinggan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha,
binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So napakalinaw po. Kapag ang pundasyon ng ating buhay ay nakasalin dito sa salita ng Diyos, hindi tayo matitinag katulad ng sinasabi dito. Kapag ang napapakinggan natin ay isinasagawa natin, dumating man ang mga pagsubok o anumang mga bagay na bagay na talagang pagbabayo sa ating buhay o grabing pagsubok, mananatili tayong nakatayo dahil ito sa kalakasang binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Katulad ng sinabi po dito, ang nagsasagawa at ang nakikinig at nagsasagawa ng salita kung ito ay matutulad sa isang batong matalino na nagtayo ng bahay ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, ibig sabihin, binagyo, tulad ng binaha, umulan ng malakas, binayo, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So, ibig sabihin, yung strong foundation natin, tulad ng sinasabi ko, kung kayo pinapakinggan nyo ang salita ng Diyos at isinasabuhay itong napapakinggan nyo, yung binabasa nyo Bible everyday, kung iyang binabasa ninyo, isinasabuhay nyo, isinasagawa nyo, dumating man ang pagsubok sa inyong buhay, gaano man yan kabigat na pagsubok, nananatili kayong matatag dahil ang nagpapatatag po sa inyo ay ang salitang ito po. Kaya kailangan nakinig, unawain mo at isabuhay ang iyong napapakinggan. Amen? So ito, tumulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nakatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So imagine niyo po, dalawang bagay. Lahat tayo may pagsubok. Walang taong hindi dumadanas ng pagsubok. O maaaring ngayon ikaw ay nasa matinding pagsubok. Ang turo po sa atin ng salita ng Diyos, kung itong salitang itong naririnig mo ay isinasabuhay mo, dumaan man sa iyo ang pagsubok ng matindi, dumaan ang baha o ulan, sabi dito, dumaan man ang matinding pagsubok, hindi ka mag-give up, hindi ka malulugmok ng pagsubok dahil pinangahawakan mo ang salita ng Diyos na ito ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan, na sa kabila na kaliwat kanan ang problema, meron kang kapayapaan, na sa kabila na sa tingin mong wala ng solusyon ang iyong problema, pero dahil alam mong totoo ang salita ng Diyos na ang pananampalataya ay umaasa sa mga bagay na hindi niya nakikita at naninindigan na mangyayari ang kanyang inaasahan. So kahit hindi mo nakikita ang solusyon ng problema pero naninindigan ka ayon sa salita ng Diyos, meron ka pa rin kagalakan despite in the middle of trials. Nagkakaroon ka ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng kagalakan dahil nandito mo yung pundasyon ng iyong sarili ay nakalagay dito sa salita ng Diyos na hindi magigiba. Amen? So tingnan nyo po, lagi nyo po itong alalahanan, kayong mga dumadanas ng pagsubok, ilagay po ninyo ito sa inyong isipan. Itong tulad dito. Pero naman, ang mga taong sa kabila na nandyan, nasa simbahan, walang pinapakinggan, na andyan lang nakaupo. O halimbawa ngayon, naandyan ka, nakaupo, nakikinig. Pero hindi mo isinasabuhay ang salitang iyong napapakinggan. Ang taong tulad daw noon ay maitutulad. Sabi dito sa 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga bagay na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Masasabing hangal kasi, bakit ka magtatayo sa buhanginan? It's not firm. Kaya itong mga taong ito daw hinahalin tulad sa ganito. Halimbawa nga, nandyan ka ngayon, nandyan ka, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos, pero after mong mapakinggan, hindi mo isinasabuhay ang iyong napakinggan. Ito daw po ay tulad ng
itutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ng bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Yan po yung mga taong sa kabila ng naririnig ang word of God, hindi pinangahawakan at hindi isinasaboy ang kanyang napapakinggan. Kaya ang nangyayari dito, dumating ang pagsubok, lugmok. Dumating ang mga temptation, bagsak sa temptation. Dumating sa mga makamundong bagay na ginagawang, sinabi ng Diyos na huwag mong gawin, ginagawa. Kasi hindi isinasabuhay ang kanyang napakinggan. Pero kung titingnan po natin yung taong nagsasabuhay nito, nakikinig at isinasagawa o maitutulad daw po sa isang pundasyon na nakatayo sa bato. Dumating ang matinding mga pagbaha, mag-ulan, pero yung batong ito nananatiling nakastand dahil matatag yung kanyang pundasyon, hindi maibubuwal. So ganun po sa inyo, paunawa po ito sa ating lahat. Kapag ang ating pundasyon nakatayo dito sa, yung strong foundation natin ay sa Word of God, walang bagay na makakapagbubuwal sa atin. Dahil malinaw ang kalakasan, walang sino man na makakapagbuwal sa kapangyarihan ng Diyos. At kung doon tayo nananangan, doon tayo nangahawak sa salitang ito ng Diyos, tulad ng sinasabi dito, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen? So malinaw po, ang napapakinggan mo o ang nababasa mo, isabuhay mo. Dahil hindi ka maibubuwal ng anumang mabibigat na pagsubok. Hindi ka matatangay ng anumang mga bagay na offer ng sanlibutan na magkukos ng pagkakasala. Dahil itong salitang ito ay may kapangyarihan sa taong sumusunod at nagsasagawa. Amen? So dyan po tayo. At ito ng panghuli po, 28, ang kapangyarihan ni Jesus. Namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Of course, ganito ang Panginoon mangharal ko, siya po ang karunungan, siya po ay Diyos. Napakalinaw dito nung nandito siya nangangaral bilang tao, 100% tao, 100 naman percent makadiyos. Kaya makikita po natin dito na talagang siya po na andoon. Kaya ang mga taong hindi nakakakilala sa kanyang lubos, namangha sila. Kaya nga nagtanong nga sila yung may mga doon, bakit saan? Hindi naman yan, di ba yan yung anak ni Jose at ni Maria? Hindi naman yan nakapag-aral, bakit ganun siya kung makapagturo, di ba? Kasi hindi nila nauunawaan ang patungkol kung sino ang Panginoong Hesukristo, kaya sila ganun nagtanong. Pero dito, nagtaka sila na ang karunungan ng Panginoong Jesus, napakagaling magturo because Jesus is the Word of God. Amen? So, dito po tayo magtatapos. Alalahanin niyo po itong mga bagay na ito, ang mga napapakinggan natin at isagawa po natin at doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. So, let's pray po. Hallelujah. Purihin ka aming Ama sa langit. Father God, we know na you are watching us, Father. Gaayon sa iyong salita, sabi mo, pinapakinggan mo ang aming dalangin at Ama, minamasdan mo kami mula dyan sa kalangitan na andyan ka upang kami ay pagmasdan. Maraming salamat po, O Diyos. Buong puso kami nagpapasalamat sa pagtuturo niyo po sa amin sa pamamagitan ng salita mong ito mula sa chapter 7, sa pamamagitan ng buhay ni Mateo, na kung saan itinuturo niya sa amin ang mga bagay na naituro mo sa kanila at naranasan nila sa iyo. Kaya purihin ka aming Diyos, pinapanampalataya namin ang mga salitang ito na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Sa iyo po ang parangal, pagsamba ng aming buhay at ang lahat ng pasasalamat namin ito ay sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, amen. Purihin ang Diyos next week. Praying for us po na lahat-lahat na maging nagabayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. And see you next week. God bless everyone. Mag-invite po tayo first Sunday. Not first Sunday. Actually, nitong darating na linggo po, magkikita-kita tayo. And then, yeah. Yes, maraming mga gagawin sa atin ng Diyos. We expect so much thing from the Lord. Kaya salamat po sa kanyang kadakilaan. So God bless. Bye-bye. See you soon.